Ako si Maria at ito ang aking kwento. Good morning, sir. Nakangiting bati ng isang empleyado ni Tristan sa kanya. Hindi niya ito ginantihan man lang ng ngiti o bati. Malamig ang ekspresyon ng mukha na diretso ang lakad na parang walang nakikitang ibang tao patungo sa lift. Napakamot sa kanyang ulo ang lalaking empleyado nang makalagpas si Tristan. Sa executive floor, walang reaksyon ang mukha ni Tristan na dumaan sa harapan ni Marigold na nakatayong nakatingin sa kanya. Sa sulok ng kanyang mga mata, kita niya ang pagsunod ng mata ng kanyang sekretarya. Pumasok si Tristan sa loob ng opisina niya at nakadikwatrong umupo sa kanyang swivel chair. Marahas siyang napabuntong hininga. Natuon ang kanyang pansin sa mga papeles na nasa ibabaw ng kanyang lamesa. Kinuha niya ang receiver ng intercom. Marigold, cancel all my appointments today and don't accept any visitors. Mariing utos si Tristan. Hindi niya na hinintay ang sagot ng sekretarya at agad niyang ibinaba ang tawag. Pinindot niya ang lock ng remote sa pintuan. Napatiimbagang siya habang marahas na itinapon lahat ng papel sa ibabaw ng kanyang lamesa, saka itinaob ito. Malakas na sumigaw si Tristan. Gusto niyang isigaw ang lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. Punong-puno ng galit ang kanyang kalooban. Minahal naman niya si Catriona ng higit pa. Ito pa ang naging sukli sa kanya. Malalaki ang mga hakbang niya papunta sa mini pantry sa loob ng opisina. Kumuha siya ng bote ng alak. Umaga pa lang pero iinom na siya para makalimot. Samantala, sa labas ng opisina ni Tristan, nagpapanik si Marigold matapos marinig ang malakas na kalabog mula sa loob. Hindi rin siya makapasok dahil nakalak ang pinto. "Jax, pumunta ka nga dito. Si Sir kasi nagwawala sa loob ng opisina niya," sabi ni Marigold na hindi na nakatiis at agad tinawagan ng assistant ng amo niya. "Okay, I'll be there," tugon ng binata bago pinatay ang tawag. "The ruthless tycoon is coming back?" Lasing na lasing si Tristan nang ihatid ni Jack sa mansyon. Hindi niya maaaring dalhin ang kaibigan sa kondo nito. Mas maigi pa na sa mansyon ito iuwi at baka kung ano pa ang maisipang gawin ng kaibigan. He is shattered, a complete wreck inside. Nakakalungkot na makitang nagkakaganito si Tristan. Parang naulit ang mga nangyari 7 years ago. At ganitong-ganito si Tristan. Mas malala pa nga ngayon. Inaalalaya na Jack si Tristan papasok sa loob ng mansyon. "I want to drink. Give me my glass, Jax," sabi ng lasing na si Tristan habang nakangisi. "Lasing ka na nga. Tanghali pa lang. Gusto mo bang butasin yung bituka mo?" Palatak na tugon ni Jax. Humalakhak si Tristan. "Much better. Maybe I can feel better. Mas masakit kasi dito," hayag niya sabay turo sa tapat ng kanyang puso. Napailing na lang sa Jax. Naiintindihan niya ang pinagdadaanan ng kaibigan. Nabigo ito sa pag-ibig at walang kasing sakit ang maloko ng taong pinagkakatiwalaan mo. "Oh my, Tristan!" Bulat na sabi ni Madeline na makita ang binatang nakayuko. Halatang lasing na lasing. Agad niyang nilapitan ang dalawa at hinawakan si Tristan sa balikat. Pinilit ni Tristan na iangat ang ulo nang maramdaman ang kamay sa kanyang balikat. Pipikit-pikit pa ang mga mata niya habang inaaninag ang babaeng nasa gilid niya. "Huwag mo akong hawakan, Catriona. Ayaw kitang makita." Bulyaw niya. Akala si Catriona ang nasa harap niya. Natutop ni Madeline ang kanyang bibig sa pagkagulat. "Pasensya ka na, Madeline. Wala sa katinoan si Tristan. Aakit lang ako para ihatid siya sa kwarto niya." Paghingi ng paumanhin ni Jax. Marahan namang tumango si Madeline. Naiwan si Madeline, nakatingin sa dalawang lalaki habang umaakit ng mga ito sa hagdan. Ilang sandali ang lumipas, bumaba ng hagdan si Jax. "Maraming salamat, Jax, sa paghatid kay Tristan," ani Madeline, taos ang pasasalamat. Tumango si Jax at payak ng umiti. "Trabaho ko to, hindi mo kailangang magpasalamat." Napatiim labi si Madeline, pilit ang isinukli niyang ngiti. "Tulog na ba siya?" "Yes, mamaya mahihimas-masa na rin yan. Aalis na ako at babalik pa ako sa kumpanya." Paalam ni Jax sabay talikod kay Madeline. Pagkaalis ni Jax, naglakas loob si Madeline na puntahan si Tristan sa kwarto nito. Huminga muna siya ng malalim bago dahan-dahang pinihit ang doorknob. Bahagya niyang binuksan ang pinto at sumilip sa loob.
Mula sa siwang, nasulyapan niya si Tristan na mahimbing na natutulog sa kama. Maingat na lumapit si Madeline sa kama. Tinitigan niya ang gwapong mukha ng binata. Dahan-dahan niyang hinubad ang polo ng binata, saka tinanggal ang pagkakabotones ng pants nito. Nag-init ang kanyang palad sa bawat dampi sa balat nito. Huminga siya ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili. Katawan pa lang sapat ng paalala kung bakit siya minsang nagpaubaya. Kumuha siya ng maligamgam na tubig at face towel. Maingat niyang pinunasan ang mukha ni Tristan, pati ang braso, kamay at dibdib. Pagdating sa tiyan, saglit siyang natigilan. Nahanginig ang kanyang daliri habang dahan-dahang pinaglandas iyon sa balat ng binata. Banayad at halos parang haplos lang ang pagpunas. Ang dami kong kasalanan sa'yo, pero totoong minahal kita. Bulong niya pero alam niya, hindi sapat yon para bawiin ang lahat. Gabi na, mamatsyag na naghihintay si Madeline sa pag-uwi ni Tristan. Mama, tulog na po tayo. Aya ng anak niya na nakasalampak sa carpet at naglalaro ng kanyang monoblocks. Gusto mo na bang matulog? Untag niya na tinanguan ng anak. Sabihin ko kay Ate Aida na samahan ka sa kwarto. Bakit hindi ka pa po matulog? Hintayin ko pang papa mo. Sige na, mauna ka na matulog. Nakangiting sagot ni Madeline. Okay po. Tumayo si Madeline at pumunta sa kusina para tawagin ang kasambahay ng mga Hale. Isang linggo na silang mag-ina na nakatira sa mansyon. Ang papa niyang si Hener ang naiwan sa kondo. Inakay ng kasambahay si Mariska paakyat ng hagdanan habang naiwan si Madeline na nakaupo sa sofa. Makalipas sa isang oras, dumating si Tristan na lasing at may kasamang babae. Nakaakbay siya rito habang ang babae naman ay humahagikik at tila walang pakailam kahit nasa loob ng ibang bahay. Napatingin si Madeline. Nalaki ang mga mata niya pero hindi siya kumibo. Hinintay niyang mapansin siya ni Tristan, ngunit ni hindi ito tumingin sa direksyon niya. Sa halip, dumiretso ito sa salas at naupo sa kabilang sofa, kasabay ng pabagsak na tawa. I enjoyed the night at the bar, babe. Bulong ng babae habang hinahaplos ang dibdib ni Tristan. Gumante ng matamis ng ngiti ang binata sa babae. Hinalikan ng leeg ng babae na ikinakiliti nito. Nanigas si Madeline sa kinaupuan. Gusto niyang umalis, pero parang may kung anong humahad lang sa kanya. Sa isip-isip niya, ito na ba talaga si Tristan ngayon? May bisita pala tayo, mahina niyang sabi, sapat lang para marinig ng lalaki. Naninibugo ang dibdib niya sa sobrang selos, pero pilit niya itong hindi pinahahalata. Napalingon si Tristan, nagulantang sa presensya ni Madeline. Saglit ang katahimikan. Ikaw pala. Malamig na bati ni Tristan. Anong ginagawa mo pa rin dito? Nainis si Madeline sa naging tanong ng binata. Mag-ina mo kami. Natural dito lang kami sa mansyon. May diing sagot niya. Humalakhak si Tristan. Parang hindi naman naalarma ang babae na hindi umalis sa tabi ng binata. Anak ko si Mariska pero hindi tayo kasal. Masyado kang nag-a-assume, Madeline. Kala mo siguro kapag nawala si Catriona, pakakasalan na kita. Uulit-ulitin ko sa'yo na hindi yun mangyayari. Magalit na si Mommy sa akin, hindi kita pakakasalan. Nasaktan si Madeline sa sinabi ni Tristan. Sinampal nito sa kanya ang katotohanang wala siyang karapatan sa binata. Tanging ang anak lang nila ang kanilang koneksyon na dalawa. Ngingiti-ngiti ang babae na kasama ni Tristan habang papalapit sila. Tiningnan niya si Madeline mula ulo hanggang paa, parang sinusukat. May ngiting mayabang sa labi niya. Cute. Aniyang may bahid ng pangungutya. Let's go. San bang kwarto mo dito? Malambing niyang tanong kay Tristan sabay sabit ng braso niya sa binata. Pero hindi siya pinansin ni Tristan bagkos hinarap niya to at marahas na iniles ang braso ng babae mula sa pagkakakapit. Tumalim ang mga tingin niya. Go home. Tapos na ang serbisyo mo sa akin. Hindi na kita kailangan. Napatigil ang babae. Napaawa ang kanyang bibig. Halatang gulat sa biglaang pagbabago ng tono ni Tristan. Ha? Akala ko okay na tayo, Mr. Hale. Utal niyang tanong habang pilit pa rin nakangiti. Pero hindi na siya pinansin ni Tristan. Dumiretso ang tingin ng binata kay Madeline at doon pa, lalo naging malamig ang kanyang ekspresyon. At ikaw, mariing sambit ni Tristan? Wala kang karapatang magpakita sa akin.
Hindi mo dapat ako kinakausap. Baka nakakalimot ka, Madeline. Naparanok si Madeline, ngunit hindi siya kumibo. Hindi niya malaman kung saan ibabaling ang tingin. Tumalikod ka na bago pa ako mawala ng kontrol. Nanatiling tahimik si Madeline pero kapansin-pansin nanginginig ang mga kamay niya. Samantala, napayoko ang babaeng kasama ni Tristan. Tila lalong nahiya sa naging eksena. Tumayo ang babae at natatarantang lumabas ng mansyon, habang si Tristan naman na kahit lasing ay mag-isang umakyat sa hagdan. Naiwan na nakatanga si Madeline. Inis na pumasok si Madeline sa kwarto nilang mag-ina. Napakatigas at napakalamig ng pakikitungo sa kanya ni Tristan. Pinaparamdam ng binata kung gaano siya kawalang halaga sa buhay nito. Natuon ang tingin niya kay Mariska na ang himbing na ng tulog. Nakahiga naman sa upuan ng kasambahay na pinakausapan niyang samahan ng anak. Lumapit siya sa cabinet nila. Binuksan to at tila may hinahanap ang kanyang mga mata. May pilang ngiti sa labi nang makuha niya ang red lingerie. Mabilis siyang pumasok sa banyo para maligo. Bumukas ang pinto ng banyo. Let's see if you can still ignore me after this, Tristan. You can throw your words at me, but tonight, I will remind you what you've been trying so hard to forget. Sabi ni Madeline habang nakatayo sa pintuan ng banyo. Basa pa ang buhok at suot ang pulang lingerie. Uminit ang ulo ni Tristan. Hindi talaga siya titigilan ni Madeline. Mas maganda siguro na sa kondo na lamang siya umuwi pansamantala. Naalibadbaran siya kapag nakikita ang dalaga sa mansyon. Hindi tumitigil ang ina sa kakakumbinse sa kanyang pakasalan si Madeline. Palagi pa siyang hinihintay nito tuwing gabi, kahit paulit-ulit pa niyang pinaparamdam ang malamig niyang pakikitungo. Hindi rin niya nakikita si Darius sa mansyon. Mas mabuti na rin siguro yon para iwas gulo sa pagitan nila. Nagsimula nang hubarin ni Tristan ang mga damit niya. Hinayaang malaglag ang mga iyon sa sahig. Maliligo lamang siya para mahimasmasan. Ngunit nanlaki ang mga mata niya nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Madeline sa kwarto. What are you doing here? Tanong niya habang mabilis na hinablot ang kumot at itinakip sa hubad niyang katawan. Hindi sumagot si Madeline. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit kay Tristan. Bit-bit ang kumpiyansa sa bawat hakbang. Hinubad ang suot na robe at tumambad sa binata ang suot niyang pulang lingerie. I told you. Aniya sa malamig pero malambing na tinig. You won't ignore me tonight. Napakarap si Tristan. Napaatras sa bampirit pinipigilan ang sarili. Shit, Madeline! Get out! Taboy niya pero tila hindi siya makagalaw. Pagkalapit ni Madeline, nilapit niya ang mukha sa binata. You don't get to push me away tonight, Tristan. You don't get to pretend you don't want me because I know you do. Get out of my room, Madeline. I'm warning you. Sigaw na babala ni Tristan. Bigla-bigla na lamang itong pumasok sa kwarto niya. Umiling-iling si Madeline habang nakangisi. Hindi ako lalabas ng kwarto mo hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko. What? You are insane and desperate. Bulyaw ng binata. Nakainom siya ngayon pero matino pa naman ang utak niya. Hindi niya papatulan si Madeline sa kahibangan nito. Pumunta sa kama si Madeline at humiga, naka-cross legs. Tila inaakit si Tristan. Alam na alam niya ang kahinaan ng dating katipan. Hindi magtatagal, bibigay din ito. Huwag mo nang kontrolin ang sarili mo, kailangan mo ko, sabi ni Madeline sa malamyo sa tinig. Para bang inaanyayahan ng binata. Natawa si Tristan habang napapailing. Kung si Catriona ang nasa harapan niya ngayon at ganyan ang suot, mabilis pa sa alas 4 kinubabawa niya na ito sa kama. Pero hindi si Catriona ang kaharap niya. You're really crazy. Do you really think mapapasunod mo ako sa gusto mo? Tanong niya habang umiiwas ng tingin. Kinuha ni Tristan isa-isa ang mga damit niyang nagkalat sa sahig. Napaigtad siya ng walang sabi-sabi, dumampi ang labi ni Madeline sa kanya. Hindi siya nakagalaw, para siyang naging estatwa. Kinulong ng mga palad ni Madeline ang mukha ng binata. Hindi siya nakapalag sa ginawa nito. Nagbubunyi ang kanyang puso. Please, feel me, Tristan. I want you. Nahihirapang bulong ni Madeline sa pagitan ng kanilang mga halik. Unti-unting naglakbay ang kanyang mga kamay sa matipunong dibdib ng binata. Mariing pinigilan ni Tristan ang halik at kamay ng dalaga. Pilit siyang umiiwas.
Tigilan mo to, Madeline, mariin niyang sabi. Nanginginig ang boses sa pinipigilang emosyon. You think you can just kiss me and I will forget everything? Pero imbes umatras, mas lalong lumapit si Madeline. Hinawakan niya ang batok ni Tristan. Muling idinikit ang labi sa kanya. Mas mapanghas at mas matapang. Hindi na ito halik na may paglalambing. Halik ito na puno ng pag-angkin. Napakuyom ang kamao ni Tristan sa gilid. Pinipilit na wag gumante pero nang maramdaman niya ang mainit na palad ni Madeline na gumapang pababa sa kanyang harapan, tuluyan nang kumawala ang kinikimkim niyang damdamin. Oh shit! Mariing bulong niya habang mariing hinawakan ng bewang ni Madeline at pilit itong pinapaharap sa kanya. Gusto mo to, di ba? Gusto mong paglaruan ako? Gusto mong galitin ako hanggang sa hindi ko na kaya? Yes, mahinang sagot ni Madeline. Nanunokso ang mga matang nakatitig sa kanya. I want you, Mad. I want you rough in your bed. Isang iglap lang, inisalya siya ni Tristan sa kama. Hindi siya sinaktan ng binata pero dama ni Madeline ang bigat ng galit at pagnanasa sa katawan nito habang marahas siyang hinalikan sa labi. Don't complain. Bulong ni Tristan sa leeg ni Madeline. Ang tinig na paos at may halong tukso. You started this. Napaliyad si Madeline nang maramdaman ang labi ni Tristan sa kanyang leeg. Isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang ikinawit ang mga kamay sa batok ng binata. Nakatitig sa kawalan si Catriona. Walang kahit isang saglit na hindi sumagi sa isip niya sa Tristan. Sana'y mapatawad mo ako, Tristan, sa ginawa kong pagtalikod sa'yo. Mas matimbang ang kapatid ko kaysa sa pagmamahal ko para sa'yo. Salamat dahil may naiwan ka sa akin. Aalagaan ko ang anak natin. Palalakihin ko siya at bubusugin ng pagmamahal. Mahina niyang usal. Tinanggap na niya na hindi talaga sila para sa isa't isa na lalaking kanyang unang minahal. Babaunin na lang niya ang lahat ng alaala. May umalpas na luha sa mga mata ni Catriona. Makalipas ang ilang araw, matapos ang matagumpay na operasyon, nagpapalakas na lamang si Celestine. Bumalik na rin ang sigla nito at kahit nasa kama pa, panay ang birong asar sa kanya. Ate, umiiyak ka na naman. Kastigo naman ni Celestine. Mabilis na pinunasan ni Catriona ang mga luha niya sa mata. Hindi, napuwing lang. Tapos na ang operasyon ni Celestine at naging successful. Nagpapagaling na lamang ang mga kapatid niya at maaari na silang lumabas ng ospital. Alam na rin ng kapatid niya na buntis siya. Tuwang-tuwa pa nga ito dahil magkakaroon na daw siya ng pamangkin. Napaismed si Celestine. Magsisinungaling ka pa ba sa akin, ate? Huwag ka nang umiyak. Magpapalakas ako at tutulungan kitang alagaan ang baby mo. Excited na ako makilala siya. Tipid ng umiti si Catriona. Nahihiya ako sa anak ko. Hindi ko maibibigay ang kompletong pamilya para sa kanya. Naisalin ko pa sa kanya ang pagiging wasakang pamilya. Sana andito si mama, no? Aniya na may hinanakit sa dibdib. Kung andito si mama, tiyak ako, matutuwa yun at maipagmamalaki ka niya. Huwag mong isipin na hindi kompleto ang pamilya na meron ka. Andito ako at sina Ate May. Dumarami na nga tayo. Sabi ni Celestine na pilit pinapasigla ang boses. Maiba tayo. Mahal mo ba ang tatay ng anak mo, ate? Biglang natanong na Celestine. Napadako ang tingin ni Catriona sa kapatid at nilapitan to. Marahan siyang tumungo. Hindi naman niya ide-deny na mahal niya si Tristan. Mahal na mahal ko siya, tipid niyang sagot. Hindi na kita pipilitin na ikwento ang lahat ng nangyari sa'yo, ate. Wala ako sa posisyon para pagsabihan ka. Basta ako, masaya ako sa pagdating sa pamangkin ko. Nakangiting turan ni Catriona. Napangiti na rin si Catriona. Magpahinga ka na nga. Bawal sa iyong magpuyat. Alalahanin mo, tatagal tayo dito sa ospital kapag hindi mo sinusunod ang mga bilin ng doktor mo. Matutulog na nga po, ate. Pinipigilan na tumawa. Ikaw, matulog ka na din. Bawal ka rin magpuyat. Ganti rin niyang babala sa kapatid. Hindi na pigilan ni Catriona ang di mangiti sa tinuran ng kanyang kapatid. Ikaw talaga, oh. Nasabi pa niya habang umiiling-iling ng ulo. Hawak ni Lumina sa isang kamay ang apo. Kanina pa umiiyak si Mariska at hinahanap ang ina. Nasaan bang mama mo, apo? Tanong niya habang tumitingin sa bata. Sabi po kasi sa akin ni mama kagabi, hihintay niya si papa na makauwi.
Pinupunasan ni Mariska ang kanyang mga mata habang humihikbi. Ha? Ibig sabihin, hindi mo siya kasamang natulog kagabi? Tanong ni Lumina. Halatang nagtaka. Opo, Grandma. Si Ate Aida po ang kasama ko sa room. Lalong naintriga si Lumina. Bakit naman hindi natulog si Madeline sa anak niya? At saan naman siya nagpunta kung gabi na rin siyang naghihintay kay Tristan? Wala namang ibang pwedeng puntahan si Madeline. Isa pa, nasa loob ng mansyon si Mariska kaya imposibleng basta na lang iwan ng ina ang anak. Let's go and ask your papa. Baka alam niya kung nasa ng mama mo. Aya ni Lumina habang tinungo nila ang kwarto ni Tristan. Pagdating sa tapat ng kwarto ng anak, kumatok si Lumina. Tristan? Tawag niya sa panganay. Walang sumasagot sa pagtawag niya. Naisipan niyang pihitin ang doorknob. Napataas ang kilay niya na mapansing bukas pala ang pinto. It's not locked. Bulong niya sa sarili. Tsaka walang paalam na binuksan at pumasok sa loob ng kwarto ni Tristan. Hawak pa rin ang isang kamay ng apo. Papa? Mahinang sambit ni Mariska. Nanlaki ang mga mata ni Lumina sa nasaksihan. Oh my God! Tristan! Madeline! Malalakas ang sigaw niya sa sobrang pagkabigla. Binalingan niya kaagad ng apo. Apo, takpan mo mga mata mo, Diyos ko po. Mabilis nilang tumalikod ni Mariska. Ano ba tong mga batang to? Hindi marunong maglak ng pintuan. Nausal pa ni Lumina sa isip, pero lihim na nagdiwa ang kalooban. Naalimpungatan si Tristan sa malalakas na sigaw. Pupungas-pungas siya ng mata. Mom, it's early. Hindi na niya natapos ang sasabihin nang mapansin ang ina na nakatalikod kasama si Mariska. Bakit kayo nakatalikod ni Mariska? Tanong ni Tristan na nalilitong umupo sa kama. Put on some clothes, nakakahiya sa bata. Sagot ni Lumina na parang mas nahiya sa naabutan nilang ayos. Napakulot ang noon ni Tristan. Agad na sinuyod ang tingin ng sarili. Doon lang niya napagtanto na wala pala siyang saplot sa katawan. What the hell? Mura niya? Napalingon siya sa kanyang katabi. Nanlaki lalo ang mga mata niya na makita si Madeline na ubod-tubad at nakatalukbong ng kumot pero hindi pa rin sapat para ikubli ang katawan. Shit! Usal niya. Mabilis tumalon pababa ng kama at isa-isang pinulot ang mga damit na nagkalat sa sahig. Tristan? Garalgal ang boses ni Madeline, halatang kagigising lang. Anong nangyari? Nagkatinginan silang dalawa. Si Madeline ang unang nagbaba ng tingin. Napangiti ng lihim si Lumina nang marinig ang pagbukas ng pinto ng banyo. Umupo siya para pantayan ang tingin ng kanyang apo. Mariska, apo, tawagin mo nga si Aida sa kusina. Sabihin mo, samahan ka muna. May pag-uusapan lang kami ng mama at papa mo. Malambing na utos niya at hindi maalis ang munting ngiti sa kanyang labi. Okay po, Grandma. Inakay ni Lumina ang apo palabas ng kwarto. Kailangan mag-usap tayo, Madeline. Hindi ko pwedeng palampasin to. Samantala, napasuklay si Tristan ng buhok at napahilamos ng mukha. What have you done, Tristan? Bulong niya sa sarili habang nakatitig sa salamin. Nakikita niya doon hindi lang ang sarili niya, kundi ang gulo ng buhay na unti-unti niyang pinasok. Mga 10 minutong lumipas bago lumabas ng banyo si Tristan. Nakatapos lang siya ng tuwalya, tumutulo pa ang tubig mula sa kanyang basang buhok. Ang tagal mo naman, Tristan. Bungad ni Lumina, halatang inip na. Hindi na niya naitago ang iritasyon sa mukha. Mom, simula sana ni Tristan pero agad siyang pinigilan ng ina. Don't talk now. Mariin na sambit ni Lumina. I want you and Madeline in the library. Gusto ko kayong dalawa na makausap. Tatawagan ko na rin ang daddy mo. Saglit na katahimikan ang sumunod bago tumingin si Lumina kay Madeline. Nakaupo ang dalaga sa kama, yakap ang tuhod at nakayuko. Walang lakas ng loob na tumingin sa kanila, tila hiyang-hiya sa naabutan nilang ayos. Mabigat ang buntong hiningang pinakawala ni Tristan. Barahas, malalim, puno ng pagkadismaya. Hihintayin ko kayo sa library na dalawa. Sad pa ni Lumina bago lumabas ng kwarto ni Tristan. Naiwan silang dalawa ni Madeline sa loob. How will you explain this? Are you really out of your mind, Madeline? Nilagay mo ako sa alanganing sitwasyon. May diing sabi ng binata. Napaangat ang tingin ni Madeline. I'm sorry, hindi ko kalaing magkakaganito. What? Ginilo ni Tristan ang buhok niya. Alam mo ang magiging resulta nito. Sinamantala mo ang kahinaan ko. Sinadya mong gawin to para mapilitan akong pakasalan kita. Tama ako, di ba?
Mabilis na umiling si Madeline. Buwaba siya mula sa kama. Kip-kip ang kumot na nakabalot sa kanyang hubad na katawan. Hindi ko sinasadya, Tristan. Nanginginig na sagot niya habang lumalapit kay Tristan. Napatiim ang binata, tinaas ang kanyang kamay. Don't come near me, and don't call me by my name. Galit na sigaw ni Tristan. Ayaw niyang tingnan si Madeline. Nasusuklam siya sa ginawa nito. Tristan? Malamlam ang mga mata ni Madeline. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata. I said stop calling my name. Pinaplano mo tong lahat. Ngayon ay iipit na ako. Alam mo ba yon? Madiing bitaw ni Tristan. He had never been so frustrated in his entire life. Nilagay siya ni Madeline sa isang sitwasyon na wala na siyang takas. Siya lamang ang sisisihin niya sa mga mangyayari. Alam na alam mo ang ginagawa mo kagabi. Ramdam ko sa mga halik. Yakap at haplos mo, hindi ka lasing, Tristan. Kaya huwag mong isisi sa akin ang lahat. Ginusto mo rin to. At huwag mong sasabing planado ko lahat ng to dahil hindi yun totoo. Pagtatanggol ni Madeline sa sarili. Napaiyak na siya sa sobrang pangdidiin ni Tristan na kasalanan niya. Bullshit! Mura ni Tristan. Nagtatagis ang kanyang bagang sa sobrang galit na nararamdaman para kay Madeline. It is your fault. All your fault. Kasalanan mo kung bakit mapipilitan akong pakasalan ka. Pero ito lang ang masasabi ko sa iyo, Madeline. Maikakasal nga tayo, pero hindi mo makukuha ang puso ko.